Samitin, paanong di tayo lingapin, bayan maling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Diyos na nagkaloob sa atin ng kakayahang umibig sa Kanya at sa ating kapwa. Ang Kanyang kapayapaan at biyaya ay sumainiyong lahat. At sumairin. Mga kapatid at kapanalig sa ating pang-araw-araw na buhay, tunay ba nating minamahal ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas? At minamahal ba natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili? Tayo ba ang naglalagay ng maraming kondisyon at limitasyon sa ating pagmamahal sa kanila? Tayo lumapit sa Panginoon at hingin ang Kanyang awat kapatawaran. Gayon din sa ating mga kapwa-tao na ating nasaktan. Panginoong Diyos, walang hanggan ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya sa kabila ng aming mga pagkukulang sa larangan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, ay pinipili mo pa rin ang aming na kami mahalin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ikaw ang nagsisilbing inspirasyon namin para patuloy na gumawa ng mabuti at magmahal sa kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong, ikaw ang aming lakas sa tuwing kami ay pinanghihinaan ng loob sa aming mga misyon at mga pagsubok na hinaharap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal. Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo. Ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at ganuin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nang ibang bayan din kayo sa Ehipto.
Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipunin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong may hirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoy, batong hindi matitipag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito, nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking
ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin iyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo ng mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal kong mga kapatid at kapanalig, ngayon ay ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon, ang paalaala sa atin ng mga salita ng Diyos ay yung kamulatan natin sa mga bilanggo. At yung mga taong tawag natin hamak, na dahil sila'y hamak, ay hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na makaahon. Tingnan natin ang sitwasyon ng ating mga bilanggo. Pag ikaw ay nabilanggo, nasentensyahan, pagkatapos ng iyong sentensya, sino ang tatanggap sa bilanggo? Sino ang may mangangahas magbigay ng trabaho sa kanya? Sino ang tatanggap sa kanya? At ganyan ang mga bilanggo. Pagka nabilanggo ka, parang may tatak ka na sa iyong sarili at parang walang kwentang tao. At hindi lamang sa linggong ito, pinaalalahanan tayo na hindi lamang mga bilanggo ang tinatato nating walang kwentang mga tao. Minsan, yung mga usurero, yung nagpapautang at tapos yumayaman sa utang, sa pagpapautang, at yun ay sa unang pagbasa ay pinahayag na pakasama niya. Bakit? Kasi ang isang nangangailangan, ang isang nangangailangan ay nagiging kasangkapan para parang pagkakataonan na yumaman ang iba. At yun ay sa mata ng Panginoon, napaka sama. At ito ang pinapaalala sa atin sa unang pagbasa sa sino ang mga taong walang halaga sa iyong puso ngayon. Ngayon, mga taong
Pinaalalanan tayo, mga diborsyado. Pinaalalanan tayo ng Santo Papa, oo, may mali sila sa buhay, pero intindihin natin sila. Marami tayong mga tao na kailangan natin intindihin. Bakit ba naging bakla o tomboy ang isang tao? Ngayon ang salita ng papahayag, pwede silang hamakin, unawain, at mahalin. Maring nagkasala sila. Pero kung nakikita naman natin na nagbabago sila, tanggapin natin ang kanilang pagbabago. Yon. Mga mag-asawang nagkalayo dahilan sa infidelity o kaya sa pangangalo niya, pero mag-unawaan sila at mag-usap. Yan ngayon ang ipinahayag sa atin ng salita ng Diyos. At ang Ebanghelyo ay talagang nagpatingkad sa ganiyang turo. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo na ipinahayag ngayon na ito. At sa buhay ng Panginoon, titignan natin, dalawa lamang ang kanyang binabagtas na parang daan. Ang una, ang daan niya, mahalaga ang Diyos sa buhay ko na dapat sambahin. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang unang tungkulin natin. Pahalagahan ang Diyos sa buhay natin. Yan. Si Jesus, ganyan ang kanyang ang kanyang binagtas. Binibigyan niya ng panahon na maging malapit siya sa kanyang ama na kanyang sinasamba. Yan ang unang babagtasin. At tapos babagtas siya sa kabila naman. From tinatawag nating worship, pagsamba sa Panginoon, ang tunay na pagsamba sa Panginoon, babagtasin at ipakikita sa mga taong kailangan unawain at mahalin. Ayun. Doon lang, from worship to service. Yan ang ating parang dalawang daan para sa kabanalan. Ang pagpapahalaga sa Panginoon sa buhay natin at pag-aalaga sa mga kapatid na kailangan nating bigyan ng pansin. Sino sa inyong buhay ang hindi ninyo pinapansin ngayon? Punta kayo at pag-usapan ito sa Panginoon. Bumagtas kayo sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon at tanungin ang sarili at ang Panginoon, tama ba ang aking di pagpapahalaga sa asawa kong nagkasala sa akin, sa anak kong ay talagang failure sa buhay? O dapat nga bang unawain, bigyan ng lakas loob? Kaya mo yan, anak. Mga minamahal kong mga kapatid, itong dalawang daan ng kabanalan. Dalawa lang ang simple. Talaga. Panginoon, napakahalaga ka sa akin.
ikaw ang nagpapaliwanag sa aking buhay. Tignan mo ang kadiliman ng aking sarili at liwanagan mo ako. Pinabagtas natin ang pakikipagpanayam sa Panginoon. At pagkatapos niyan, ay punta tayo sa mga tao sa atin ay walang halaga at bigyan natin ng halaga. Yan, from worship to service. Gusto niyo maging banal? Dalawa lang ang inyong dapat pagtasin sa buhay. At tignan ninyo, ang inyong panayam sa Diyos. Worship. Tignan niyo kung gaano kahalaga ang Panginoon at ang kanyang utos sa inyong buhay. At ayan yung kanyang utos ang magliwanag sa atin. Pagkatapos, punta tayo sa mga taong nangangailangan sa atin. Unawain sila. Imbes na thumbs down. Mga minamahal kong mga kapatid. Sa totoo, napakasimple lang ang daan para sa kabanalan. Hindi si Jesus ay talagang ginawa niyang simple lang. Kaya lang, tayo ang nagpapahirap. Bakit? Meron mga taong ayaw nating tanggapin sa ating puso, mga bilanggo, mga biktima ng karahasan, mga biktima ng kahalayan, na parang pinaglalaruan natin ng mga tao. Pagkatapos nun, anong mukha mong iharap ang iyong sarili sa Panginoon pagkatapos mong magawa yan? Hindi sapat ang magsorry. Hindi lang sapat ang magsorry, kundi ibahin ang pakikitungo sa taong hindi natin pinahahalagaan. Kaya tanong ko sa inyong lahat na nakikinig ngayong linggong ito, sino sa inyong buhay ang hindi ninyo pinahahalagahan dahil sa kanyang pagkukulang sa atin? Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, pag-usapan mo yan sa Panginoon at tanungin, Panginoon, tama ba yan? At pagkatapos ay, Panginoon, ganyan ka ba? Hoy, hindi. Makita natin sa banal na yung mga kasalamuhan ng Panginoon na yung mga ayaw nating samahan. Mga diborsyado, mga makasalanan, iyon. Kapaligtaran ang ating pamumuhay sa Panginoon, sa Kanyang tinuturo at sa Kanyang halimbawa. Mga minamahal kong mga kapatid, kung gugustuhin talaga natin, simple lang at madali ang maging banal. At humingi tayo ng tulong sa Diyos diyan. Pagkat itong dalawang daan na ito'y di dapat natin parang piliin lang ang isa. Diyos lang ang malagas. Hindi. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang aral sa linggong ito. At tinatanong ni Jesus ngayon, sino
sa buhay mo, ang isinirado mo na ang iyong puso sa Kanya, na parang wala na siyang pag-asa. Hindi ganyan ang Diyos sa atin. At kaya tayo ay hinihimok sa Ebanghelyo ngayong linggong ito. Diyos ay sambahin, pero ang mga makasalanan ay respetuhin. Amen. Pahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya habang pagdarasal natin ang ating barangay election sa Lunes. Inataasan tayo ng Panginoon na gawin. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siyang lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa liwanag ng pagmamahal. Sa diwa ng pananampalataya ating hingin ang Kanyang gabay upang maging kasangkapan sa paghihilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa sa panahong ito ng pandemya, sa pamamagitan ng Kaniyang walang maliw na pag-ibig. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig sa pamumuno ni Francisco na ating Santo Papa, mga obispo at ng lahat ng kaparian ay maging daluyan ng panumbalik at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, judikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan para gamitin sa tamang paraan upang ang dinaranas nating mga pagyurak sa karapatang pangtao ay magkaroon ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang mga laga sa larangan ng kalusugan ay bigyan ng lakas ng loob na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng mga taong dinapuan ng karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at sa lahat ng mga piitan sa ating bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos at mapaghilom ang mga sakit
at lumbay na dinaranas ng bawat isa dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan. Tulungan mo kami na tuparin ang pinakamahalagang utos na ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan. Gayun din naman, patuloy nawa kaming maging tagapagbahagi ng pag-asa sa aming kapwa, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ng banal na Espiritu. Amen. Aming atin, alay na ito, ang tinapay na nagmula. Inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Aming hiling, pagpapala ng aming hiling. Langin kayo mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikararangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Asan pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaito
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbudi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Ernesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawaan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Hiniling namin, kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa pagiging ng ating pagkikipag-isang dibdib sa Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng lingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, panalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen.
Maging lubos nawa ang aming pakikibnabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan nawa ng ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos.